Ayan guys, October 30 ngayon, bukas October 31 mamimili kami. Magbabayad tuloy ako ng Lumina, and also, ito yung mga naipon namin na mga 20-20, na mga luma na, no? So, yan, ibabangko na lang namin kasi nga ayaw din tanggapin ng customer pag masyadong luma. So, ayan, babangko na lang natin yan, ano? So, nabilang na yan sa sales natin kung kailan yung araw na nagbibilang tayo ng ating sales sa gabi. So, yan, naipon, no? Nandito yan nakalagay sa ganito. So, yan. Actually, meron nga po kaming mga ano eh. O, yan o, yung mga pangit-pangit. Ewan ko kung matatanggap pa ba ito. Malalaman ko. So, wala na akong time mag-ayos. Ito na lang muna at i-deposit natin. Naka 2,400 mahigit din tayo guys. Yung mga barya na isama natin na i-deposit natin. Kaya, konti na lang yung ano. No, pero yan, meron na naman. Konti na lang yung barya. Ayan. Ano ba yan? Struggling talaga ang pagbablog. Wow, sexy. Other one, Daddy. Other one. Ayan. Which one? Other one. So, yun nga. O, imagine, no? Gano'n, no? 2,400 mahigit. Para lang doon sa mga palpak ng mga barya. Ang ganda ng mukha natin dito. Wala naman tayong ano. Ito, balat yan, guys. Nandito. Balat yan. Hindi po naka-on ang aking ano. Hindi po naka-on ang aking ano, ano ba tawag dito? Yung filter. Ano lang po yan, yung talagang resolution ng cellphone. Okay. Hi guys, Mami Park is here. Ay, nantok ako. Look at my eye bags. Ayan. So, kamusta lahat? Maraming salamat sa nanood ng aking last vlog. Last night lang yon. Yesterday. Okay, it's yesterday, November 1. So, today is November 2. Syempre, no? So, we're going to shout out. At syempre, sa mga shout out natin, doon natin makukuha ang ating topic for today's video. So, I'm going to relate our video kasi last night na vlog ko, nabanggit ko sa bandang huli ng video na I'm planning na baka mag-loan ako for additional capital, no? So, i-explain kong mabuti sa inyo. And this is also a lesson learned and idea para doon sa mga magpaplano, no? Ayan. So, I just want to give you a brief meaning, no, ng loan. So, alam naman natin ang loan ay utang, no? So, there is a bad credit, bad debt, good debt, no? Ano man yung mga terms na yan, ang kapupuntahan pa rin yan ay utang. Okay? So, mag-shoutout muna tayo kay Ma'am Ellen Pilar. Hi, Mami Park. Always watching. God bless you po. Love you. So, nga pala, i-update ko po kayo sa aming November 1 celebration. There's no such thing as so much special. Like last year, trick or treat ang mga bata. And napansin ko talaga guys, last year ang daming nag-effort. So, nagpamigay ako ng mga candy, hindi na ako busy kasi kami, hindi na ako nag-effort na magkuha ng pictures and videos. May mga bata na hindi na nag-effort mag-costume. So, talagang literal, hindi sila nakatanggap ng candy sa akin. Oops, don't get me wrong. I just want to clarify, no? Don't get me wrong here. Gusto ko kasi guys, taon-taon, bilang kasama ng mga bata, ng paglaki nila, bilang neighborhood, bilang isang community kami, at Mami Park ang tawag nila sa akin, bilang Mami Park nila. Gusto ko yung essence ng trick or treat taon-taon ay maging ganun pa rin. Yung nag-e-effort silang mag-costume, they are excited to prepare themselves para pagka nag-trick or treat sila, nakakatuwa. Parang it is a form of, it's also like a form of performance, no? Hindi man sila sumasayaw at kumakanta, but you know, showing their effort, no, for candies. Kasi napaka-unfair kasi yun para sa ibang mga bata na hindi nag-effort at sa mga nag-effort. Unfair sa kanilang, sa dalawang klase. No, so ang gusto ko sana na taon-taon, kapag nag-trick or treat sila, kahit hindi sa akin, yung hindi magkaroon ng kumbaga ba parang napaka-unfair sa iba na nag-effort, no? And then para yung essence ng okasyon ay nahandon pa din, hindi mawala. Kasi ang mangyayari niyan, the next year iisipin ng nag-effort na nag-costume or nag-makeup na ay pwede naman pala na hindi naman na naka-effort ng costume or ng ano kasi magkakaroon pa rin ng candy, parang ganoon. So next year hindi na sila magaganoon. So asa na yung yung essence ng okasyon. So gusto ko maging mapanatili yung essence ng okasyon, no? So hindi man ako madamot pagdating sa ganyan, guys. Galante nga ako sa ganyan, sa totoo lang. But talagang binigyan ko talaga ng lesson, no, sabi nga nung magkagrupo sila, no, trick or treat, ganyan. Tapos hindi nabigyan yung isa or hindi nabigyan yung dalawa. Sabihin, ayan kasi hindi kasi kayo sinabi na nga kayo kasi para maganda tayo eh. Yan, wala ka tuloy candy.
Tapos sabi ko, o sige, bumalik kayo. Bumalik yung mga hindi naka-costume. Mag-effort kayo. Kahit man lang lipstick, kahit man lang pulbos. Mag-ano kayo. Nang hindi unfair sa iba na nag-effort. No? So, yon. At bumalik naman yung iba nakahiyaan na. But, minsan hindi natin dapat tinotolerate ang mga bata para lumalaki silang na masarap pa rin yung maging fair sa lahat at maintindihan nila yung essence ng trick or treat na hindi lamang sa candy. It's all about. Okay? Ayan. Okay. Magpatuloy tayo. And love you too, Ma'am Ellen Pilar. Thank you po. Alisor 76. Eto. Madugo ito. Pag-uusapan natin. Sa ngayon, Mami Park, trial and error ako sa tindahan. Tulad nga sa sinabi mo, mahirap ang walang backup. Kaya nangungutang ako. Kaya lang sa una masagana, lalo kung matagalan ng utang. Nagsasuffer sa huli ang tindahan talaga. Kaya tatapusin ko lang ang mga utang at magbabalik ako sa dati na rolling ulit gaya ng simula. Magkautang man, di na ganun kalaki. Nagkukulang ako sa pamimili ngayon kasi napupunta sa mga bayarin. So let me clarify the trial and error method. No? The trial and error length. No? Yung tagal niya. So sa trial and error method, nagsisimula tayo from day 1 to 3 months, 6 months hanggang pinakamatagal na ang 1 year para sa haba ng pise na itatagal natin sa negosyo at kung ko-continue ba to or magi-stop tayo na hindi makakabuting ipagpatuloy pa. So kaya meron tayong tinatawag na trial and error method na panahon. So dahil walang backup si Alisor, siguro tumataas ang demand kaso walang backup, siguro nangutang siya. However, hindi naging maganda ang impact sa kanya. So, hindi kasi kulang kasi yung kanyang information, no? Kung ano yung mga nagiging dahilan kung bakit hindi nakakabaya, bakit nahihirapan makabayad at nahihirapang makaikot. Now, eto nga anuhin natin 'yan. Kung nasa trial and error method ang iyong hanap buhay, you are not that hindi ka dapat parang you are not that just so confident na kumuha ng obligations kasi nasa trial and error method nga ang tindahan mo no? Kaya nga kapag sinasabi ko lagi sa inyo lalo na sa mga OFW, no, sa mga magre-retire, paglaanan nyo ng puhunan ang inyong hanap buhay na gusto at paglaanan nyo ang expenses na personal nyo nang sa ganon ay makita nyo munang makapagpakitang gilas ang tindahan o ang negosyo. Kasi ang negosyo talaga, hindi naman talaga agad-agad ay ating makukuhanan at magiging bread and butter. No? Yung iba, pandagdag lang. Yung iba, libangan. Yung iba-iba tayo ng dahilan, ng purpose, why we put up a business. So, if that's so, hindi dapat muna natin na hinahayaan na mabaon ang ating hanap buhay. Don't put our business at stake, no, sa mga maling actions natin. Okay? So this is a lesson learned from Alisor. Na pag nasa trial and error method ang ating hanap buhay, huwag tayong mangungutang, no? Nabanggit ko dun sa vlog ko ng huli nga hindi ako nagkaroon ng utang while I start up na mapalaki ang tindahan. Kasi lahat ng resources na meron ako na pwede kong magamit, pahiram kay tindahan, i-put in kay tindahan, ginawa ko. Now, yung aking case na tumataas ang demand, no? Ngayon kasi yung demand niya nasa almost doubled, triple compare last year. Kasi may forecast ako kasi yan tinitingnan ko yan, inaaral ko bago ako pumapasok sa isang sitwasyon, lalo na kung ganyan na store ang may obligation. Yung una kong inutang, yun ay dahil para sa para sa property namin yon. At hindi yan intention na gamitin dito sa tindahan talaga. Pero ang aking binabayad doon ay net income ng tindahan. I will correct lang ha, I will clarify lang ha, baka hindi nyo naiintindihan. Ang binayad ko sa seniloan ko sa property na pinang-down namin, na unang property, ay net income ng tindahan. Bago ko pinasok yan, pinag-aralan ko muna kung magkano na ba, nasa ang status na ba ang tindahan, nagpo-produce ng net income para sa akin. No? At dahil magiging bread and butter ko na siya sooner, magkano ba ang kailangan kong mapalabas sa net income ng tindahan? Tinitingnan ko muna ang financial status ng aking hanap buhay, ng sitwasyon, kung pataas ba ang demand, kung mas mataas ba ang rate ng pababa ang demand, or mas maraming threats ang kinakaharap ko sa mga nagdaraang panahon.
or mas maganda ang kailangan kong i-produce na puhunan kasi tumataas ang demand. Lahat po iyan pinag-aralan ko muna bago po ako kumuha ng obligations, and net income ang ginagalaw ko. And thinking na hindi po ginamit yan sa hanap buhay, no? Kahit po yung binabayaran kong another mortgage para dun sa another property, net income po ang ginagalaw ko, hindi po ang gross or pera ng tindahan, capital ng tindahan. So, just to make you clarify it, guys, ano? So, eto kasi na sitwasyon ni Alisor hindi malinaw. Kasi, bakit nangyaring nangungutang para sa tindahan and then nahihirapan, no, na dapat sana palago, hindi pa bagsak. So there is some missing here and there is a wrong here. Mali ang hawak ng pera, mali ang pagpapaikot, mali ang pagmamanage, and baka imbis na baka isa lang ang dapat na obligasyon, nagkaroon ng dalawa, tatlong obligasyon. Ibig sabihin, kahit saan pwedeng makautang, uutang. And then, nagiging habit na kapag katapos ng isa, i-renew ulit. No? Hindi kumpleto. I cannot judge this. No? But, pagpalagay natin na lang, magbigyan na natin ng sample na ganun yung naging sitwasyon. So, ito yung sinasabi sa inyo na isa sa risky decision ay ang mangungutang ka ng puhunan nang hindi mo pa naaaral ang sitwasyon ng iyong hanap buhay. Kung nasa trial and error method, talaga pong very wrong ang sitwasyon na ito. Ako po, nagtiyaga po muna ako. Talagang nagpaikot at nagpalaki po muna ako. Nung may kapasidad ang tindahan na makapangutang ng kahit 200,000, kayang magbayad niyan monthly, kung may monthly mortgage yan or weekly. But di ko ginawa. Why? Kasi hindi ako nangutang ng hindi kailangan. And talagang sa net income ako gumagalaw kung para sa personal lang din naman ang aking pagkakagastusan. Ganyan na ako naging mautang ngayon. Now, hiling ko po sa iyo, Alisor, tapusin mo muna, tiyagain mo, bumangon ka ulit, no? Nang sa ganon, mas maramdaman mo ang pinaghihirapan mo. Kasi talagang hindi talaga tama, sa totoo lang, no? Please don't get hurt. Alam ko, I will add to injury sa mga sasabihin ko, but kailangan kasi natin maging tapat dito. Kailangan maging tayo dito maging diretsahan, magkaroon tayo ng real talk. Nang sa ganon, magising kayo, no? Sa idea ng pag-utang. So, mahirap ang walang backup, pero hindi masama ang walang backup kasi mas doon ka magpupursige na magpa-rolling, magpaikot. Ganon siya dumating sa akin. Ganon ang dating niya sa akin na sitwasyon. Kasi dahil para sa inyo, kung nahihirapan kayo at ang solusyon ay pag-utang, wala naman ding masama. It's just that lang, kailangan mataas ang pag-aaral nyo pagdating dito. Kasi dalawa lang yan ilulubog kayo or iaahon kayo. So, kaya kailangan, magaling aralin ang financial status nyo, ang financial condition ng tindahan. Yung inaakyat na sales sa inyo, yung inaakyat na income, yung profit margin nyo, kailangan alam nyo lahat yan. No? So, sana hiling ko matapos ang iyong mga obligations at sana ay next time na kapag nangutang ka, hindi ito maging burden, bagkos ito ay maging tulong sa iyo, no? So, nagkamali ka lang siguro ng diskarte kung paano gagawin at paano hahawakan at pag-iigihin. But all in all, I cannot judge you dahil buhay mo din yan. Dahil ngayon ay may pagkatuto ka, natatapusin mo lang at babalik ka sa pagro-rolling, then go ahead, di ba? And kung may calling para kailangan na talagang mangutang at kaya na, may kapasidad na ang hanap buhay, wala namang problema doon. Basta, ilalagay lang sa tama. Kung baga ba sa pag-inom ng alak, drink moderately. Ganon, di ba? Ayan. Rogen Danlag 8345. Mami Park, God bless po. Thanks sa mga learnings. Ayan, heart. Chedvic 4709, sabi niya, apply ka na siguro ng credit card or line of credit. Sabi mo po, meron ka na. Baka pwede mo pang i-increase ang limit or apply ka for your business. Mapapaikot mo siya dahil steady ang cash flow mo. Kung magagamit strategically, di mo need magbayad ng interest. Aaralin lang talaga. Nami-misinterpret kasi kadalasan ang utang or credit card, pero kung para sa negosyo at alam mong mapapaikot mo, magandang way siya para magamit as capital. But doon pala yung direct way sa may tabi ng Gerflor, taga Bulak, Santa Maria kami, kaya interested akong makita ang bayan. Doon ako namamalengke dati. Nakakamiss lang, good luck and more power. Ayan. So, Ma'am Chedvic, yes, meron po tayong credit card. However po kasi, ang credit card limit ko, pwede ko naman pataasan. Kaya lang, hindi po ako interested talaga na gamitin siya. Not just because I don't know how to use it or what. It's just, marami po kasi, pure gold lang po kasi so far ko siya pwedeng magamit. Hindi ko po kasi gusto yung
presyo ngayon ni Pure Gold. Mataas po siya compare po sa aking tinatangkilik na si Direct Way. Si Direct Way naman po, ang problema ay wala po siyang credit line na yung pwede kang magkaskas ng card. Siya po ay puro cash transactions. Kaya naman, hindi ko rin siya magagamit. No, for me, kahit sabihin pang pwede kong utangin kay Pure Gold kung ang presyo naman ay hindi pang laban, para po sa akin, hindi po siya wise decision. For me lang po kasi dun pa rin ako sa mababang presyo. Kasi parang ganun din po yon, no? Kinaskas ko nga ang credit card ko kay kay Pure Gold, pero mataas ang presyo. Parang nagbayad din ako ng interest. So, and then eventually babayaran ko din naman. So, for me talaga, pinag-iisipan ko yan, but hindi po talaga sa akin applicable ngayon gagamitin ng credit card. Minsan-minsan nagagamit ko siya kapag kailangan. But as of now, hindi ko po siya magagamit, mame. Yun po yung problema, no? Yung tinatangkilik kong supermarket, wala po silang credit transaction. So that is the sad part, no? Okay na nga lang din na meron akong PMFTC at saka 14M, yung mga suppliers ng mga sigarilyo ko, na meron akong consignment terms. Yun naman, gamit na gamit ko. Ayan, so salamat po, Chedvic 4709. Winnie07, watching here, Mami Park, take care. Mama Neng's Vlog, God bless Mami Park. Ngayon pa lang, nakita ko na ang mga pinaghihirapan mo. Soon, in Jesus' name, lalago pa, lalo, more sales to come. Yon, that's it, no? So, ayan. Ganun nga. And, Lori 1499, sabi niya, magkano po bang kailangan nyo, Char? Kasi sabi ko dun sa last video ko, sabi ko, pautangin nyo ako, yung mga nakaka-LL dyan, yung mga mayayaman dyan. Pero kung tatanungin mo ako ng seryoso, magkano kailangan ko? All in all, no? Yung as in talagang kailangan ko na, yung para lahat na sold, nasa around 300 to 500,000. Gulat kayo, no? Ganun po ang kailangan ko. Pero, dahil char lang, ang sabi nyo, char lang, wala tayong magagawa. Mangarap na lang tayo. Magpa-rolling muna tayo ng magpa-rolling, magtrabaho muna tayo ng magtrabaho until we get there. So, I trust the process still. But, yun nga, ganun po kalaki. Imagine nyo po, ganun kalaki. So, Mami Park, bakit naman grabe ka naman, ganun kalaki? Doble halos ng existing capital mo na gumagana sa tindahan. Dito po kasi nasa almost 800 ang in total na gumaganang namin dito. Hindi, mga lang, kasi yung purchasing power ko, tapos yung natitira ko, pag pinagsama yan, mga nasa ganun na nga, almost 800K. So yun, ang ko doon, yun yung kailangan para sold na lahat. Ayan. Baka naman, Ma'am Lori, may natatabi ka dyan. Labas mo na. Charot. Clarissa Aragit 3570. Good evening, Mami Park. Stay healthy. Arlene Gonzalez 7907. Gandang gabi po, Mami Team Park. Ayan. So, pag-usapan natin yung natin. Alam nyo, yung credit limit ko lang, as sole na yung solo lang akong uutang, yung wala akong co-maker, kasi ayoko nang may co-maker talaga. Ang credit limit ko lang sa inuutangan ko ay nasa around 80,000, no? And then actually po guys, yung 80,000 na inutang ko nung nakaraan para po sa pandown dun sa property, dahil wala po nga kaming maiproduce agad, dahil nga po si daddy that time ay hindi pa naaayos yung pera niya noon that time. So kaya I need na mangutang, dahil hindi ko naman pwedeng galawin itong nasa tindahan. That should be payable for 12 months. Pero in-apply ko lang po siya for 6 months ko lang po siya binayaran. Kaya nga tuwan-tuwa sa akin yung lumiit yung tubo, and at the same time is lumiit yung interest niya, and then mabilis ko pang nabayaran. So bukas November 3 tapos na po siya. Pwede ko na po siyang renewin. Now, titingnan natin kung magde-decision kami and kung papaano. Actually po guys, yung interest po nung loan na yon, kung sa 12 months ko po siya kinuha, ayan, so kinuha ko po siya in 6 months. So naglaro po sa around 13 point something up hanggang 14% yung tubo niya, no, for 26 na hulog. So kung ililipat ko po siya kung ginawa ko po siyang 12 months, almost doubled. Almost mga nasa 27-28% ang tutubuin niya. Kung ganun po, at kinuha natin ng 12 months, no, halimbawa, ang laki po ng tubo, no? So kaya naman kasi ni store, kaya kinuha ko na lang ng mas mababa ang terms, no? Yung mas mababa yung bayarin niya, 6 months, kasi kaya nga ni store. Not na store literal, I mean kaya ng net income ko. Ika-clarify ko lang, no? Kaya ng net income ko. Okay, so
nga po pala guys, so kung kukuha ako ulit, ganun. Napag-isip ko kasi, sabi nga namin ng daddy, nung kumuha nga ako, nakaya, hindi pa ginamit sa hanap buhay. Ngayon, gagamitin pandagdag sa hanap buhay. It's just 80,000 pero malaking bagay siya. Lalo na sa this coming holiday na magi-stock na kami ng mga alak. So malalaman ko at kung sakaling makukuha ko ng maaga, at hindi ko pa muna siya gagalawin at ilalabas ko siya ng mga second week ng December ko siya ipamimili. By that time siguro nakaipon na rin ako ng pandagdag. Mas nakapag-paroling na rin ako dito. So, combine of that, ng paroling and combine ng aking i-apply na renew ng loan, baka makaraos kami ng December. So, yun pong almost 14% na interest ng 80K, guys. Kaya ko po siyang bawiin yung interest niya. Mako-cover up po siya in just 2 months lang ng tindahan. So, ibig sabihin, aking-akin na yung wala nang interest pagdating ng Nagigets nyo po ba? Ibig po sabihin, kahit may interest yung 2 months lang po ang tsatsagain, mako-cover up. Kasi po, yung 80,000 kikita. Yung 80,000 mapaparolling. Kaya nga, di ba po, ang sales ko po dito, minsan sa loob lang ng 2 days, nakaka 60,000 ako, nakaka 70,000 ako. So, thinking, yung status ng tindahan ay maganda po. Kaya nga, sabi nga ni Beshi, kayang-kaya mo nga yan eh. Kasi, kumbaga ba, parang sandaling-sandali lang, di mo madadama. Kaya lang nga kasi kailangan mo isang bagsakan. Kaya gusto mo. Kaya pwede mo rin na pwede ka na rin makautang. And titingnan ko pa rin, pag-iisipan ko pa din guys, no? So, hindi ito final decision. Kasi, yun nga, kung mas gaganda pa yung flow, ang inaano ko kasi maiksi na yung panahon December na Kaya, pag-iisipan ko, hindi pa rin final ang decision ko. So, yun lang. And with the consent of Daddy Park naman. Kasi alam nyo naman guys, di ba yung situation namin ngayon, wala nang trabaho si Daddy. Pati siya asa na rin dito sa tindahan. Kung hindi kami magtutulungan at magsisikap at magdidesisyon ng mabuti, wala kami kapupuntahan. Good thing na lang talaga, maganda rin ang teamwork namin, ang tandem namin. At good thing na lang din talaga na mas ginagalingan ko na ngayon. Talagang yung effort ko, yung lahat, yung utak ko, gumana na talaga dito. No? So, nagpapasalamat na lang talaga ako na nakabili pa ako ng sugar dolls na pang rejuve. Para na mahimasmasan yung mga blemishes ko dito sa sobrang dami ng stresses ko. So, yun lang, no? Gusto ko maging honest sa inyo para may matututunan din kayo sa akin. Wow guys, ang ingay na. Bumibili. So, sige na nga, see you later na lang. Bye!